Pilipinas, una sa ating mga balita. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang 12 anyos na babaeng ginilitan sa Davao de Oro. Ang hinihinalang suspect ang live-in partner ng tiyahin ng biktima. Una sa balitang yan, si June Soter. Balita mula sa Davao de Oro. Natagpo ang wala ng buhay ang isang batang babae sa kanyang tahanan sa Puro 4 Barangay Matilo, Nabunturan, Davao de Oro, Lunes ng umaga, Abril 28, 2025. Sa report ng Police Regional Office 11 o PRO 11, nadiskubre ang bangkay ng biktima sa live-in partner sa kapatid ng lalaki ng biktima. Nakita ang bata na tinabunan sa kumot na maraming dugo at nilaslas ang leeg ng biktima. Sa paunang investigasyon, ang tinuturong suspek na pumatay sa biktima ay ang live-in partner sa tiyahin ng biktima kung saan inaristo ngayong araw, Abril 29, 2025. Sa ngayon, nagkakustodiya na ang suspek at patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan upang alamin kung anong motibo sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa dami umanong nilabag na batas, pinakakasuhan ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang mga matataas na opisyal ng gobyerno na nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino-sino sila, alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Pinaiimbestigahan ni Senador Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay bilang bahagi ng kanyang report sa isinagawang pagdinig ng kanyang Committee on Foreign Relations. Kabilang sa mga pinaiimbestigahan at pinakakasuhan ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, CIDG Director Nicolas Torre III at Ambassador Marcos Lacanilaw ang Special Envoy on Transnational Crime. Lumabag umano ang mga ito sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa invalid na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, grave misconduct, usurpation of official function at perjury. Sa ipinatawag nitong news conference sa Senado, iginit ni Senador Amy na pinagplanuan ng husto at politically motivated ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Walang ibang layunin nito kundi pabagsakin at siraan ng mga Duterte bago mag-2028. Sa iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boyeng maaring managot sa violation of RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president. Usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuo na ang Manila Police District ng Special Investigation Task Group o SITG na tututok sa investigasyon sa nangyaring pagpaslang sa biktima na si Lenensky Bacud, third nominee ng Ang Bombero Party List o Ang Bombero Pilipinas Party List at dating chairman ng nasabing barangay. Inaalam ng MPD ang posibleng anggulo ng sanhi ng insidente ng pagbabaril nito sa kahabaan ng Santa Teresita Street kanto ng P. Guevara Street, Sampaloc, Maynila. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakatayo si Bacud kasamang iba pang mga individual nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo. Lula ng 2 di pa nakikilalang mga salarin. Bumaba ang backrider ng motor at saka walang habas na pinagbabaril si Bacud. Sinubukan namang rumisponde ng pulis na nasa lugar ng insidente at nakipagpalitan ng putok sa mga suspect. Nakatakas sa mga salarin sakay ng motor papuntang Lacson Avenue at hindi na nahabol pa.
Sa iba pang mga balita, nagsampa na ng kasong kriminal sa korte ang Bureau of Internal Revenue o BIR kasunod o kaugnay ng 8.7 bilyong pisong tax evasion cases laban sa 3 illegal vape business. Ang BIR Commissioner nag-iwan din ng babala. Kung ano yan, alamin sa report ni Boy Gonzales. Naghain ng reklamong kriminal ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa mga illegal na vape businesses na may tatak na plaba, denka, tatapler dahil sa hindi pagbabayad ng mahigit sa 8.7 bilyong pisong buwis. Ayon na kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., hindi nagbayad ng tamang excise tax at nagkulang sa pagfile ng tax return ang 3 malalaking kumpanya ng vape. Binalaan din ni Lumagi ang mga negosyante at maging ang mga celebrity endorsers nakakasuhan kung makikisangkot sa illegal na vape trading. Kasama sa isinampang kaso ang pag-aabor sa halos 9 bilyong pisong buwis at multa na hindi pa nababayaran. Kasama rin po sa maalala po natin na nag-review tayo ng big festival, yung Apex Corporation na sinampahan din po natin yan dahil nakita rin po natin na isa rin po sila sa malaking importer ng mga illicit vape products. Giit ng BIR, tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal na vape sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang makipagpulong si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa First Family sa Malacanang para sa kanyang state visit. Kabilang sa agenda ng kanilang pulong ay ang economic at security cooperation ng Pilipinas at Japan. Narito ang ulat ni Lev Narciso. Darating sa bansa ngayong araw si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba para sa kanyang official visit. Magiging panauhin ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Prime Minister at kanyang may bahay na si Yoshiko Ishiba sa Malacanang ngayong hapon. Magpupulong sina Pangulong Marcos at Prime Minister Ishiba para mas palalimin at paghusayin pa ang economic at development cooperation. Inaasahang kabilang rin sa palalakasing kooperasyon ang may kinalaman sa depensa at seguridad, gayon din ang people-to-people exchanges. Magpapalitan ng pananaw ang dalawang leader sa regional at global developments. Sa kanyang press conference bago bumiyahe, binigyang diin ni Ishiba ang kahalagahang makaharap at makausap ng personal si Pangulong Marcos sa pagbuo ng matibay na relasyon sa kanyang counterparts. Bitbit rin ito ang usapin sa epekto ng tariff measures ng Amerika dahil meron anyang mga Japanese company ang nag-ooperate sa Pilipinas o planong mag-expand ng negosyo sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Lev Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, tuluyan nang nagpaalam ang small forward ng UP Fighting Maroons na si Francis Lopez sa UAAP para simulan ang kanyang career sa international scene. Kung saan ito nakatakdang maglaro, tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Tinapos na ni Francis Lopez ang kanyang karera sa University of the Philippines. Ang 6'6" UAAP Season 87 champion ay nagpasya ng hindi ituloy ang kanyang natitirang 3 taon ng collegiate eligibility upang maglaro para sa Fighting Eagles Nagoya sa Japan B-League. Ang naturang anunsyo ay kinumpirma mismo ni Lopez sa pamamagitan ng UP Office of Athletics and Sports Development noong Lunes. Sa kanyang karera noong Season 87, nagtala si Lopez ng 10.8 points, 5.9 rebounds, 1.9 assists at 1.3 blocks. Maliban dito, naging mahalaga rin ang kanyang 3-pointers sa Game 3 ng finals laban sa De La Salle University para makuha ng Fighting Maroons ang kampyonato. Dahil dito, sasamahan ni Lopez ang kanyang mga dating kakampi na sina Carl Tamayo at JD Kagulangan bilang mga Asian imports sa mga profesional na liga sa Japan at Korea. Bago ang kanyang paglipat, si Lopez ay may natitirang 3 taon pa sana sa eligibility sa UAAP. Samantala, sila Harold Alarcon, Jerry Abadjano at Ray Remogat ang magsisilbing sandigan ng UP sa kanilang pagtangka na depensahan ng kampyonato sa Season 88 ngayong taon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ilang tulog na lang at makikilala na natin ang susunod na Miss Universe Philippines. At kagabi nga, nagpasiklaban na ang higit 60 kandidata sa preliminary round ng prestigyosong kompetisyon. Narito ang Showbiz Report. Nagpasiklaban kagabi sa Newport Performing Arts Theater ang 66 na kandidata sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines. Ang mga nagagandahan at nagseseksihang dilag nagpatalbugan sa pagrampa, suot ang violet swimsuit. Habang fierce and elegant naman ang mga ito noong evening gown segment. Una riyan, sumabak din ng MUPH candidates sa isang closed-door interview. Ngayong edisyon nga, kabilang sa mga nag-aasam na masungkit ang titulo bilang susunod na Miss Universe Philippines ay ang pageant veterans gaya ni na Reina Hispano-Americana 2017 Teresita Sen, Whitwin Marquez na pambato ng Muntinlupa, Miss Earth Air 2023 Iliana Marie Aduana ng Siniloan, Laguna, Miss Cosmo 2024 Top 10 finalist at Tisa Manalo na kinatawan ng Quezon Province. At Miss Earth Philippines Water 2019 Chelsea Fernandez na pambato naman ng Sultan Kudarat. Samantala, nakatakdang ganapin ang Coronation Night sa 2 ng Mayo sa Mall of Asia Arena, kung saan ang papasahan ng korona ni Miss Universe Philippines 2024 at reigning Miss Universe Asia Chelsea Manalo ang siyang magiging kinatawan ng Pilipinas sa international pageant na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa Nobyembre. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.